Hello sa inyo mga kasari. Welcome back to my YouTube channel. Hay nako, kabadong malala ako ngayon mga kasari dahil kanina share ko lang sa inyo agad-agad, wala nang etos to. So kanina guys, after kong maglaba pagod na pagod ako. Tapos how many minutes may nagpa-cash in mga kasari ng 2,500. Hindi naman malayo sa akin guys, hindi naman malayo pinsan ko, nagpa-cash in. Ipapadala sa kanya. So, yung padala, nung unang padala, akala ko hindi siya natuloy. Gawa ng nagloko ang GCash. Chinek ko naman sa transaction, wala naman kako, walang nabawas na 2.5. Ginanyan ko, nirefresh ko ng nirefresh, walang nabawas. Nag-send ulit ako ng another 2.5. Hindi ko alam kung ba't nagkakaganyan ng GCash. Grabe yung kaba ko ngayon mga kasari. So sana maibalik siya. Although pinsan ko naman yon, hindi kasi online, hindi ko makontak. Nag-iwan na lang ako sa kanya ng voice message na sabi ko kung wala siyang load, loadan ko na lang siya para ma-open niya yung GCash niya. So nalaman ko dito sa isa kong sa pamangkin ko, sa pamangkin niya, na wala pala siyang cellphone, nakikigamit lang siya ng cellphone sa niya. Doon sa malayo kasi guys, nasa Laguna sila eh. So nadoble yung 2.5, 5,000 yung na-send ko, pero yung binayaran sa akin 2.5 lang. So hindi ko naman sadya yun. Although pagkakamali ko yun, hindi ko naman din sinadya. Lulugihin ko ba yung sarili kong GCash, 'di ba mga kasari? So sana maibalik. Hoping na maibalik. Sabi ko, pambayad ko din yun ng home credit, pambayad ko din kako yun ng TV. Diba guys, kumuha kami ng TV sa 19, 14 na ngayon, hulog na ulit ng TV. Sabi ko, pambayad ko din yun ng TV. Diyos ko po, ilang araw kong bubunuin yun nakita sa GCash bago ko mabawi yung 2.5. Baka hindi nga lang araw, baka 2 weeks pa. So, ayun, talagang kabadong malala ako ngayon mga kasari. Grabe yung araw ko ngayon. Sobrang pinakaba talaga ako ngayong araw na to. Pagod na pagod ka na nga, hingal na hingal ka na nga. Kakatapos ko lang maglaba, tapos gayon. Siguro dala na din to mga kasari ng pagod. As in, bilang isang tindera, wala talaga tayo halos pahinga. Tapos kaninang kagabi, may nangyari pa, may nang i-scam. Gamit yung FB, nagkaroon siya ng access mabuksan yung FB nung tiyahin ko, yung asawa ng tito ko. Tapos ayun, magpadala daw, yung una 7,000, tapos kaninang umaga ulit 5,700 naman. So siguro nagpatong-patong na mga kasari yung stress ko, yung pagod ko, kaya na din ako sa pag-GCash ko kanina. Kasi after kong maglaba, diretso na agad ako dito sa tindahan para mag-asikaso ng kailangang asikasuhin. Yung mga transaction na hindi pa na i-record, ako na yung nagre-record. Kasi ako talaga guys yung nagre-record lahat ng transaction dito sa ating bubuksan ko lang guys yung ilaw, antilim. Ayan. Siguro, dala na rin ng pagod mga kasari. Naghalo-halo na yung mga nararamdaman ko. Talagang yung stress. Kanina nga lang, hanggang ngayon, binalak ko na yung FB ng tiyahin ko. Alam niya na yun. Kasi, na rin guys sobrang dami na. Nag-post na rin ng guys, na kung may text sa inyo or chat na gamit yung FB niya, hindi siya yon. Parang wag maniwala, wag magpapadala doon sa FB na yon. So, ang daming mga kinontak mga kasari na mga kamag-anakan dito sa side namin nung scammer. Kanina nga lang, bago ako mag-start mag-vlog, tinawagan yung mother ko, binidyo call. Pero wala naman mukha niya, walang mukha niya. So, narinig ko, 8,000 mga kasari magpadala daw, kamag-anak daw nung may-ari nung FB. Nakita ko yung pangalan Di pinakita sa akin ganyan ng mother ko. Alam ko na agad na yun siya, scammer. Sabi ko, minura ko mga kasari, minura ko.
Lumabang ka ng patas. Minura ko ulit. Kasi guys, pagod na pagod ka na tapos gayon. Tapos biglang pinatay. Diyos ko po. Buti na lang mga kasari, aware talaga ako sa mga scammer. Alam niyo naman, dami na tayong mga napapanood at nakakapag-vlog na rin tayo minsan. Aware tayo bilang isang small YouTuber, bilang isang vlogger na talamak ang mga scammer ngayon. Tapos ayan pa, nadoble pa yung nasend ko. Talagang nagdoble-doble yung iniisip ko talaga ngayon. Nai-stress ako. Super nakaka-stress. Pero ayun naman, mababawi ko naman yung nadoble, yung 2.5 na nasend ko. Kasi pinsan ko naman yung nasendan ko. Kaso nga lang di ko siya makontak. Dahil hindi siya online. Ang nakalagay 17 hours ago. So, may proof naman ako dito dahil in-screenshot ko yung nadoble nga na transaction. Flash ko na lang dyan, guys. Ayan. Hindi ko na lang ipapakita yung mga mahalagang ano. May Chester ka, Black? Meron, ilan? 5. Tupukuan naman na po akong cobra. Wala, ubos na cobra eh. Ano, sting meron ka? Sting. Ay, hindi ako nakapaglagay ng malam. Wala na yata nga. Oh, wala na nga akong cobra. Hindi ako nakakabili. Walang pambili eh. Mawalan kami. Ha? Ikaw mawalan. Ay nako, kung alam mo lang. Ilan? 3? Wala ka ba eh? Wala. Wala ka, Lord? So, ayun guys, may mga bumili lang. Grabe, na-stress na talaga ako. Naiinis ako. May mga nagsibilihan guys, tapos narinig nyo, nangutang pa. Nagdahilan na nga ako na walang cobra kahit meron. Lumipat naman sa Sting. So, pinagbigyan ko na. Diyan yan guys, sa ano, borders dyan sa apartment. So, ayun, may nagpapaload. Tinanggihan ko din. Na-stress ako guys kasi naka-charge yung cellphone. Ang tagal mag-charge nito. 3 oras. Cellphone yan nung partner ko guys. Kaya nga gabi ko china-charge yan eh. Para sa buong maghapon. Hindi ako mahihirapang magpabalik-balik. Kaya tinanggihan ko na yung may magpapaload. Sabi ko wala. Walang laman. Kasi nga hugutin ko na naman. Nakailang hugot na ako. Grabe guys. Na ano na talaga ako, na-stress ako. Tapos papakita ko din sa inyo guys yung screenshot nung 5,700, yung last chat sa akin kaninang umaga nung scammer. Yan, ipa-flash ko dyan. Tapos kanina lang, ayan, bago ko mag-start ulit mag-vlog, nakita ko yung tsahin ko na nahack nga yung FB niya. Although ginawa na ng action, pero may access pa din guys yung scammer. Pinalitan na ng password, kung ano nang ginawa nung kapatid ko, ganun pa rin, may access pa din. Kasi kakatawag lang dun sa mother ko eh, nanghihingi ng 8,000. Tapos pinagmumura ko guys. Tapos sabi ko, lumaban naman siya ng patas, ganito, ganyan. Pinatayan ako. Tapos sabi ko doon sa tsahin ko, mga kasari, na magpalit na lang ng FB, gumawa na lang ng bagong FB. Yun na lang yung magiging magandang paraan. Kasi kahit anong gawin guys eh, kahit i-report na ganito ganyan, wala na may access na yung scammer dun sa FB niya. Kahit palitan niya ng palitan yung password. Napakagaling nung scammer. Tapos ito pa nga, yung 2.5, hanggang ngayon hindi pa na ibabalik sa akin. Na-stress ako. Bakit pa ganito tong araw na to, araw ng Sabado? Nagdoble-doble yung isipin ko, pagod ko, plus yung scammer. Although hindi naman tayo na scam, pero nakakaano siya eh, nakakapangatal din guys sa galit kapag gayon. Lahat kasi dito sa compound namin, tinawagan, binidyo call, chinat nung scammer gamit yung FB nung tsahin ko. Tapos ito pa nga, nadoble pa nga yung cash in ko doon sa pinsan ko na nasa malayong lugar. Ay naku, nakakapagod. Grabe, may araw talaga na ganito na talagang magpapadown sa atin bilang isang tindera.
Sakit sa ulo. Kaya nga guys, kumuha ako ng tubig. Hindi ako nagmamalamig na tubig. Kumuha ako ng tubig kasi grabe, nai-stress na ako. Tapos nangangatal pa ako kanina. Grabe. So, ayan. Ito na lang yung message ko sa mga scammer. Please, lumaban kayo ng patas. Magtrabaho kayo, magbanat kayo ng buto. Huwag na kayong gumamit ng ibang tao para manloko kayo at hindi kayo mapagbintangan. Kasi alam nyo sa sarili nyo na mali yung ginagawa nyo. Alam nyo yan. Mali. Mali ang manloko ng kapwa. Mali ang manlamang ng kapwa. Pero kung ugali nyo na talaga yan, bahala kayo sa ibibigay na kapalit ni Lord sa mga pinaggagawa nyo. So, yan na lang ang masasabi ko. So, yun lang naman mga kasari ang ating vlog for today. Thank you so much sa pakikinig sa aking yaw-yaw ngayong araw ng Sabado. Happy selling po sa inyong lahat. Bye guys! Ingat-ingat sa mga scammer.